Paano po masara ang third eye? Sabihin mo sa langit, sabihin mo kay Ama, lahat naman ng gift galing lang sa langit mga katulad yan. If you really think your third eye is open and you don't want to use it, just tell Him, I'm terribly sorry, I cannot do it. I'm sorry po, hindi ko po kaya, ayaw po ito. Ganun, or just ignore it. Most people would know that the black represents negative energy and the white represents good or pure energy. Kung gusto mong i-check, gusto mong pumasok doon, by all means do so doon sa white. Kasi babalik ka naman kung astral traveling yan At saka hindi ka pa naman sure kung kaya mong pumasok doon talaga Kasi depende yan sa length ng thread mo. Posible daw bang mag-astral travel na hindi pa alam kung paano mag-astral travel? Ganito po yan. Sa tuwing meron po akong live, binabanggit ko to. Lahat po ng tao ay nag-astral traveling pagtulog. Hindi po natutulog ang kaluluwa. So habang tulog po ang katawang tao, umaalis at namamasyal ang kaluluwa natin. Pumupunta kay Ama, pumupunta sa langit, o bumibisita at namamasyal. Pero alam nila kung kailan babalik. Ang mga angels, kahit na bukas ang third eye mo, hindi yan nakikita unless gustong magpakita. Hindi sila katulad ng elementals o multo or aliens, hindi. They are higher beings, very blessed, special envoys of God, special messenger of our Lord, of our Father, na makikita mo lang pag kailangan nilang magpakita sa'yo. So, hindi totoo yun na any moment, kahit sino, yung na makakakita ng angel pag gusto nilang makita. Hindi po totoo yun. So, hindi pa ako nakakita ng angel of death. Kung i-base ko sa mga nababasa ko sa comics, o cartoons, or sa movies, yung angel of death, yung may karet, yung ba yun? Si kamatayan? Hindi ba yun ng kamatayan? Yun po ang alam kong angel of, pero hindi naman siya angel. Meron bang angel of death? Ano yun? May pakpak. Tapos, hindi ko alam kung ano itsura ng angel of death. You saw it when you were 4 or 5 years old. Baka hindi magandang spirito kasi you were very young. And most kids, until the age of 7, nakakakita ng mga beings na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Bakit ang apo ko nag-aaral naman? Ano? Pero walang pumapasok na alam sa ulo niya. Tanggalin mo po yung cellphone. Baka sakali makatulong. Ang dami pong mga bata ngayon na epileptic, nagkakaroon ng seizure. Ang dami ko pong pasyenteng nagkakaganyan. Noon pa, yung mga bata na maliliit pa, binibigyan ng tab o kaya cellphone para hindi maabala yung ginagawa ng magulang. Sila ang madalas, walang pumapasok na kahit na ano sa ulo. Hindi marunong gumalang. Kung matutumang gumalang, yun ay kung kakaharapin ka lang at kakausapin ka. Ang verbal communication, hirap na hirap. At nagkakaroon ng epilepsy. Nagkakaroon ng seizures. Kaya ingatan ninyo. Huwag masyado, lalo na pag bata pa. Kawawa naman. Yung salamin portal po ba? Hindi. Depende sa salamin. Ang daming salamin na nabibili kahit saan. Hindi ibig mo sabihin lahat yun portal. Hindi. Depende sa salamin. Depende kung sino nananalamin. Depende sa lugar na pinaglagyan ng salamin. Maraming rason at maraming bagay bago maging portal ang salamin. Tuwing may eclipse, merong hindi magandang nangyayari. Calamities, death. Nung mamatay si Julius Caesar, may eclipse. Namatay si Alexander the Great, may eclipse. Maraming mga malalaking personalities ang namatay tuwing may eclipse or may digmaan or may hindi magandang mangyayari. Parang it's a warning sign. Hindi po ako astrologist. Ako po, kung anong nalalaman ko lang dahil pinanganak akong ganito. May kumakausap sa akin, pagka may nagtatanong, may pasyente, tinatanong kung anong dapat nilang gawin, kung anong may nagsasabi po sa akin, and normally spirit guides nila. Naririnig ko po. At alam ko na
May discernment po ako. Alam ko kung tama o mali, kung masama o mabuti yung bumubulong. Bihira pong may magbulong sa akin masama kasi alam na nila kung ano mangyayari sa kanila. Siyempre may bantay din po ako. Huwag gagawa ng masama as alam kong napakahirap gawin yung hindi po ako perfecto. Ang dami ko rin pong palpak, alam nyo lang. Pero sinisikap ko palagi na huwag makapanakit. Na huwag sadyain kung may nasasaktan. Napakahalaga po nun. Ang angels po, kahit na sinong super gifted, hindi sila makikita. Kahit pa po ang third eye ganito kalaki ang bukas, hindi nyo makikita ang angels kung ayaw nilang magpakita. Makikita nyo lang po ang angels pag gusto nilang magpakita. Kung merong kailangang sabihin sa inyo, sila po either sundalo or messenger, servants of the Lord. Ngayon, hindi po yun makikita basta-basta. Very special beings. Napaka-special po ng mga angels. So, hindi po yun ganun. Makikita lang kung gusto magpakita. Actually, kahit sino, pwede silang makita kung gusto nilang magpakita sa inyo. Dahil sa technology natin, itong panahon ito, hindi ba may yung cellphones natin nag-upgrade na, dati nun PLDT lang, dati nun tatawag ka, kailangan pumunta ka dun sa PLDT, pipila ka, dati nun landline lang, tapos naging, ano ba yun, yung maliit na beeper, tapos ngayon ganito na, napakatindi na ng technology natin. May AI na. Nang dahil dito, ang katawan natin palaging nahihirapan, palaging natutuyo. Nang dahil dito, yung internal organs natin, ang puso, ang liver, ang kidneys, ang spleen, the whole body is having a hard time. You know why? Ang katawan po natin is 70% water. Tubig po, 70%. Ang technology po, frequency o kuryente na tinatawag. Galing sa TV, yung radiation, galing sa mga bagay na ginagamit para sa teknolohiya, nagsasak po yan ng water sa ating internal organs. Kaya tayo natutuyo. Kaya palagi ko pong sinasabi, uminom kayo ng tubig. Dahil kailangan po talaga yan ng inyong katawan. Kahit ang brain, natutuyo po yan. Lalo na palagi tayong may ganyan, palagi may nakasaksak. Inom po kayo palagi ng tubig.